iba-ibang amoy ng ari ng babae. Requested video po ito. Shoutout na rin sa mga nag-request ng video ito na sila Eli Lakap. Shoutout sa'yo, boss. Kay Norcisa Tamano, shoutout po. Kay Eli Gringo, shoutout po. Kay Pwede ng Pilipinas. Yan po, sila yung mga nag-request neto. Bakit daw po iba-iba ang amoy ng pipay ng babae. So, shout out po sa inyong apat. Ingat po kayo palagi. Alam nyo guys, hindi naman amoy flower talaga kung yan ang ine-expect nyo na amoy dapat ng pipay ng babae. Mali po kayo. Nangangamoy lang bulaklak talaga yan dahil sa dami ng mga naglipa ng feminine wash ngayon sa over-the-counter, yung mga ginagamit para doon. Ang totoo, billions of bacteria ang nasa pipay. Nangyayari lang na nagpapalit-palit talaga ito. Pwedeng araw-araw, pwedeng hours lang, iba na agad yung amoy ng pipay. Depende kasi yan sa inyong kinakain. Depende yan sa kinakain namin. Depende yan sa aming daily routine. Yung mga menstrual cycle namin, yung mga hygiene habits namin, or just you, being you. Yung kung ano lang yung ginagawa namin sa pang-araw-araw. So, dahilan po iyan kung bakit nag-iiba-iba ang amoy ng mga pipay ng babae. So, let's talk about po kung bakit ba nangyayari ang paiba-ibang amoy. Number 1, yung fermented smell. Kung nakakaamoy kayo ng medyo maasim-asim doon sa pipay ng inyong mga kapartner o mismong sa mga babaeng nanonood, kung medyo amoy fermented yung lumalabas na fluid dyan sa inyo, wag po kayong mag-freak out. Wala pong masama dyan. Ang dahilan kung bakit ganyan ang amoy niyan is because of acidity. May lactobacilli bacteria po kasi ang pipay ng babae na nagpo-protect dun sa overgrowth ng bad bacteria. So, wag po kayo mag-alala kung medyo maasim-asim yung amoy nung lumalabas na fluids dyan. Another smell, meron pang parang coppery smell, like parang amoy coins or metallic na amoy ng pipay. This is usually nothing to worry about. May pangilan-ngilan pero konting porsyento lang na kapag masyadong masangsang, amoy malansa talaga, is consult na kayo sa inyong mga doctors, mga gynecologists. Pero so far, hindi naman po na ganun ka-serious yun. Kasi ang dahilan kung bakit nangangamoy malansa minsan, yung parang amoy coins, reason is yung blood natin contains ng iron yan. Diba, yung amoy ng dugo is medyo malansa. Ang common reason ng amoy na yon ay maybe malapit ka ng datnan ng period, like a couple of days, magkakaregla ka na. So, meron na talagang residue kang maaamoy during, lalo na pag nagtali kayo nung kapartner mo, magtataka ka bakit ang lansa nung amoy na. The other thing is yung pakikipagtalik. Yung light bleeding after ng pakikipagniig can be common dahil nga minsan dry yung pipay ng babae o minsan is very aggressive yung pakikipagtalik. The reason why nagagasgas o may konting bleeding yung pipay kaya medyo nangangamoy malansa. So, may mga cuts and scrapes na nangyayari. Hindi naman natin namamalaya na minsan nga nagkakaroon ng light bleeding. Pero kung tapos ka naman na magka-period, like 1 to 2 weeks na, tapos hindi ka naman nakipagtalik, then yung lumalabas sa'yo is coppery smell or yung parang malansa. So, magpa-test na rin po kayo sa inyong mga doktor. Smell number 3. Nakaamoy na ba kayo guys ng mga BO, yung mga body odor or yung earthy scent or herbal smoke? Ganito na lang. Yung parang sa kilikili, yung anghit, tawag doon, di ba? Body odor yon. So, nangyayari yon sa kilikili ng isang tao kapag may bakteryang namumuo, kaya may amoy na ganon. So, nangyayari din po yan sa pipay ng babae. So, I'm pretty sure may mga nakaamoy na yan sa inyo. Even sa mga girls na nanonood dito, minsan may amoy ganyan yung inyong pipay. At dun sa mga boys na concern dito, na amoy nyo na rin siguro ito. Sadly, wala pang magandang scientific answer pagdating sa ganito. Bukod doon sa sweat glands. Ang dahilan ng amoy na ganito kung bakit nangyayari sa pipay ng babae, it's because emotional stress. Diba kapag stress tayo, hindi agad natin na ilalabas yan eh. So, ang nangyayari, kung either nagiging acidic tayo, pwedeng yung pipay natin, dun din mapunta mga amoy. So, your body kasi contains of 2 sweat glands. Apocrine and eccrine types of sweat glands. Yung eccrine glands, siya yung nagpo-produce ng sweat to cool down your body. And yung apocrine glands, siya naman yung respond pagdating sa emotion. So, yung apocrine glands,
Siya yung nandoon sa armpits, sa kilikili natin, sa mga singit-singit natin, anything na kasingit-singitan ng katawan natin, siya yung respond doon. So, kapag stress and anxious kayo, si apocrine glands ang may kasalanan dyan. Nagpuproduce siya ng milky fluids. Actually, walang amoy ito. Kaya lang, nahalo doon sa bakterya ng ating pipay. Once na nahalo yan, doon na nagkakaroon ng amoy. Kaya nagpuproduce siya ng aroma na hindi mo maintindihan. Yun ngang parang earthy scent or smoke, herbal, or yung body odor. Another smell. Kung nakaamoy kayo ng parang isda, pero hindi fresh na isda, yung isdang nabubulok, medyo abnormal po ang amoy na ito kasi amoy na didecompose. Ang reason for dead fish odor is bacterial vaginosis. Nakukuha po ang bacterial vaginosis kapag overgrowth na or sobrang dami na yung bacteria sa pipay. Anaerobic bacteria po ang tawag doon. At ang klase ng organism na ito ay mabaho talaga. And kapag may ganito na po kayong naaamoy sa inyong pipay or nakakaamoy na kayo ng ganitong smell sa mga pipay ng kapartner ninyo, better na magpatingin na po kayo sa doktor kasi possible na may serious problem yan. Huwag po kayong matakot dahil possible na antibiotic lang. Very treatable naman po yan. Kaya better na mas maagapan para alam nyo kung paano yung pangangalagaan ang inyong pipay. Possible din po kasi na may sexually transmitted infection yung babae kapag may amoy na ganito na siya. Again, wag po kayong matakot na magpa-consult sa doktor ninyo. Tandaan nyo is prevention is better than cure. Lalo na po kung may kasama itong pangangati, mga burning sensation or pain during pagniniig, at saka meron ng lumalabas na thick na parang cheese doon sa inyong puwerta at mabaho yun. So, magpatingin na po kayo sa doktor. Ang papalit-palit po ng amoy sa pipay ng babae ay normal lang. Always remember po na yung amoy ng pipay ng babae ay nakarelate yan sa pH level namin. So, kung mas mataas ang water or mas mataas ang acid, and there is a lot of things na pwedeng makaapekto sa pH ninyo. Tulad ng mga sinabi ko kanina, depende sa kinakain ninyo, depende sa inyong routine, depende sa inyong hygiene habits, kung paano nyo inaalagaan ang inyong mga pipay. Kabilang dyan yung ating menstrual cycle. So, before and after, meron talagang kakaibang amoy yung ating mga pipay. So, magandang aware tayo sa ganito. So, paano nga ba mapapangalagaan yung fresh na amoy ng ating pipay? Ano ba yung pwedeng mga tips para ma-maintain natin yung bango, yung pagka-fresh ng pipay natin? So, yan ang pag-uusapan natin sa next video. So, I hope guys, may nakuha kayong tips sa pinag-usapan natin ito. At kung nagustuhan niyo po ang video natin, pakibigyan lamang po ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button. Libre po iyan. And also click the notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.